Noong taong 1964, sa isang liblib na baryo sa may baybayin ng Samara, naninirahan si Carding kasama ang kanyang matandang ina. Kilala siya bilang masipag na mangingisda. Bawat madaling araw ay sumasagwan siya ng kanyang maliit na bangka upang manghuli ng isda sa dagat na nakaharap sa kanilang baryo. Hindi siya mayaman, ngunit sapat ang kanyang kita upang maitawid ang pang-araw-araw na pangangailangan nilang mag-ina. Isang umaga, habang sumisikat ang araw at tahimik ang paligid, lumayag si Carding palayo sa Pampanga. Malayong malayo na siya nang bigla niyang marinig ang tila isang himig na hindi mapaliwanag. Parang awit na nagmumula sa ilalim ng tubig, banayad at kakaiba. Napahinto siya sa pagsagwan at nakinig. Narinig niyang tinawag ang kanyang pangalan mula sa dagat. Napatingin siya sa paligid ngunit wala siyang makita. Nang muling bumaba ang kanyang paningin sa tubig, doon niya nasilayan ang isang nilalang na hindi niya akalaing totoo pala. Isa itong sirena na may mahabang buhok na kumikislap sa ilalim ng sinag ng araw. Ang pangalan niya ay Menusa. Ako si Menusa. Matagal na kitang minamasdan. Ikaw ay masipag at marangal. Nais kitang tulungan. Wika ng sirena. Hindi mapaniwala si Carding sa mga kwento ng matatanda. Naririnig niya ang tungkol sa mga sirena, ngunit inakala niyang pawang alamat lamang ang mga yon. Kung totoo ang sinasabi mo, bakit mo ako gustong tulungan? Ngumiti si Menusa. Sapagkat ikaw ay naiiba sa lahat ng mangingisda. Ikaw lamang ang hindi nag-aabuso sa dagat. Ang iyong panguhuli ay sapat lamang sa iyong pangangailangan. Sa akin, iyon ay tanda ng paggalang. Simula noon, gabi-gabi at umaga, palihim na lumalapit si Menusa kay Carding. Tuwing siya ay nangingisda, sinasamahan siya ng sirena at hinahatid sa kanya ang mga isdang malalaki at bihira. Hindi nagtagal, napansin ng mga taga-baryo na unti-unting umaasenso si Carding. Isang gabi habang magkasama sila sa gitna ng dagat, muling nagsalita si Menusa. Minamahal na kita, Carding. Nagulat si Carding. Hindi maaari, Menusa. Tao ako. Ikaw ay sirena. Paano mangyayari yun? Ngunit hindi mapigilan ni Carding ang kanyang damdamin. Sa paglipas ng mga linggo, nahulog din ang kanyang puso sa sirena. Naging lihim ang kanilang pagtitinginan. Tanging si Binoy na matalik na kaibigan ni Carding ang nakapansin sa kakaibang pag-uwi nito gabi-gabi at sa dami ng kanyang huli. Isang araw, hinarap siya ni Binoy. Carding, kaibigan, ano bang sikreto mo? Bakit tila laging maswerte ka sa huli? Nag-alinlangan si Carding, ngunit sa huli ay pinagtapat din niya. Merong isang nilalang na nagangalang Menusa. Siya ay isang sirena at siya ay tumutulong sa akin. Halos hindi makapaniwala si Binoy. Carding, mag-iingat ka. Hindi lahat ng nilalang sa dagat ay mapagkakatiwalaan. Baka may kapalit ang kanyang tulong. Hindi ganun si Menusa. Mabuti siya at siya pa nga ang dahilan kung bakit guminhawa ang buhay ko. Sagot naman ni Carding. Hindi nagtagal, lumapit din sa kanya si Jack, isa ring mangingisda sa baryo na matagal nang naiinggit sa kanyang kasaganaan. Hindi ko alam kung anong ginagawa mo, Carding pero hindi tama na palihim mong inaangkin ang lahat ng biyaya ng dagat. Nagngit-ngit si Jack sa selos at pinilit alamin ang sikreto ni Carding. Hanggang isang gabi, sinundan niya ito sa dagat at nakita niya mismo ang pakikipagtagpo ni Carding kay Menusa. Nanlaki ang kanyang mga mata. Totoo pala, sirena, bulong ni Jack. Mula noon nagsimula na ang bulong-bulungan sa baryo. May ilan ang humahanga, may ilan din ang natatakot at unti-unting napipilitan si Carding na pumili sa pagitan ng kanyang pag-ibig kay Menusa at ng kanyang mapayapang buhay na nakasanayan niya. Nang kumalat ang balita sa baryo, naging laman ng usapan si Carding. May mga naniniwala sa mga kwentong ikinakalat ni Jack tungkol sa sirena, ngunit marami ding nagdududa.
Ang mga matatanda, nagbabalik tanaw sa mga lumang alamat. Sinasabi nila nga may mga nilalang sa dagat na nagbibigay ng kayamanan, ngunit may kapalit na mabigat. Hindi ito alintana ni Carding. Sa bawat gabi, palihim siyang lumuluwa sa dagat upang makatagpo si Menusa. Doon nila ibinubulaslas ang damdamin para sa isa't isa. Habang nakasandal si Carding sa bangka, lumulutang si Menusa at nakahawak sa gilid nito. Menusa, paano ko malaman ang lahat sa baryo ang tungkol sa atin? Hindi sila maniniwala hanggat hindi nila ako nakikita. Ngunit kung malaman man nila, hindi ako aalis sa iyong tabi. Wika ng sirena. Ngunit sa di kalayuan, Si Jack ay patuloy na nagmamatsyag. Tuwing gabi, hindi siya nakakatulog at sinusundan niya ang bangka ni Carding. Hanggang isang gabi, maliwanag ang buwan, nakita niya muli ang sirena. Sa sobrang galit, napakuyom siya ng kamao. Kung siya ay may sirena, dapat akin na lamang ang tulong na yon. Hindi siya dapat nag-iisa sa kasaganaan. Bulong ni Jack sa kanyang sarili. Kinabukasan, kinausap ni Jack si Binoy, ang matalik na kaibigan ni Carding. Binoy, alam mo ba na may lihim si Carding? Hindi mo ba alam na isang sirena ang kanyang kaulayaw sa dagat? Nagulat si Binoy. Alam ko, Jack. Sinabi niya yun sa akin. Ngunit hindi masama ang layunin ni Menusa. Huwag mong guluhin ang kanilang relasyon. Hindi ako makakapayag. Ang mga ganyang nilalang ay mapanganib. Kapag hindi siya tumigil, baka malasin ang buong baryo. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Carding na tila may nagmamasid sa kanya. Habang naglalayag siya kasama si Menusa, madalas niyang makita ang malayong anino ng bangka ni Jack na nakatigil sa di kalayuan. Sumusunod sa atin, wika ni Carding kay Menusa. nararamdaman ko rin. Hindi ako sanay na may ibang nakakakita sa atin. Kapag patuloy ito, baka manganib ka, Carding. Wala akong pakialam. Ang mahalaga kasama kita. Lumipas ang mga araw at lalo pang sumidhi ang pagsiselos ni Jack. Isang gabi, lumapit siya sa isang matandang albularyo sa kabilang baryo. Doon siya humingi ng payo tungkol sa sirena. Kung totoo ang sinasabi mo, ang sirena ay maaaring magbigay ng biyaya, ngunit maaari din magdala ng kapahamakan. Kapag hindi mo siya ginapos sa pangako, aalis siyang bigla at maiiwan ng tao na basag ang puso. Kung ganon, paano ko siya maihiwalay kay Carding? Binigyan siya ng albularyo ng isang bote na may lamang pulbos. Ihagis mo ito sa tubig. Kapag lumitaw ang sirena, magkakaroon siya ng panghihina at hindi makakabalik kaagad sa kanyang kaharian. Doon mo siya mahuhuli. Nagbalik si Jack sa baryo. Dala ang masamang balak. Samantala lalong naging malapit sina Carding at Menusa. Sa bawat pagkikita, mas lumalalim ang kanilang damdamin. Isang gabi, habang mahina ang hampas ng alon, nagsalita si Menusa. Carding, darating ang oras na kailangan mong pumili. Maaari akong manatili dito ngunit hindi habang buhay. May sariling mundo ako sa ilalim ng dagat. Hindi ko kaya mawala ka, Menusa. Kung maaari lamang, sana manatili ka na lang dito sa tabi ko. Lumapit si Menusa, hinaplos ang kamay ng mangingisda. Gagawin ko ang lahat para manatili. Ngunit mag-iingat ka. May mga matang nagmamasid sa atin. At sa oras ding yon, nakatago sa malayo si Jack tangan ang bote na may pulbos na ibinigay sa kanya ng albularyo. Habang hawak ni Jack ang bote mula sa albularyo, nakikiramdam siya sa dilim. Ang liwanag ng buwan ay sapat upang makita niya mula sa malayo sina Carding at Menusa na magkasama sa gitna ng dagat. Tahimik siyang nakaupo sa kanyang bangka. Pinagmamasdan ang bawat galaw ng dalawa. Sa kabilang dako, hindi alintana ni Carding ang panganib na nagkukubli. Nakatuon lamang ang kanyang mata kay Menusa na nakalutang sa tubig. Ang buhok ay kumikislap at tila kumakaway sa mga alon. Menusa, parang ayoko matapos ang bawat gabi kapag kasama kita. Gusto ko manatili ka lang palagi sa tabi ko. Kung maaari lamang, Carding. Ngunit hindi ganun kadali. May mga batas din sa ilalim ng dagat.
Hindi basta-basta ang pag-alis at pamamalagi rito. Nilingon ni Carding ang mga bituin sa kalangitan. Kung ganon, hayaan mo kung samantalin ko ang bawat oras na kasama kita. Habang sila'y nag-uusap, unti-unting inilapit ni Jack ang kanyang bangka. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip ng bote hanggang ihagis ang laman nito kapag lumapit na si Menusa. Ngunit bago pa siya kumilos, biglang nagsalita si Menusa na tila may nararamdaman. Carding, may ibang nilalang sa paligid. Hindi tayo nag-iisa. Nag-angat ng tingin si Carding at pinakiramdaman ang paligid. Doon niya napansin ang isang maliit na bangkang nakatigil sa di kalayuan. Teka, si Jack yun sabi ni Carding. Agad siyang nagpasya. Menusa, kailangan magtago ka muna. Huwag kang magpapakita. Ngunit huli na. Sa mabilis na galaw, inihagis ni Jack ang laman ng bote patungo kay Menusa. Sa isang iglap, kumalat ang pulbos sa ibabaw ng tubig na parabang usok na lumubog. Napasigaw si Menusa habang biglang nanghihina ang kanyang katawan. Hindi siya makalutang ng maayos at halos lumubog. Menusa! Sigaw ni Carding habang mabilis na inaabot ang kamay ng Serena upang maiangat siya. Ngunit tumawa si Jack mula sa kanyang bangka. Ngayon, Carding, makikita natin kung gaano katotoo ang pagmamahal mo sa isang nilalang na hindi tao, sabi ni Jack. Pinilit ni Carding na isampa si Menusa sa kanyang bangka, ngunit mabigat ang katawan nito at tila unti-unting nawawalan ng lakas. Hawak-hawak niya ito habang nakayakap sa kanyang dibdib. Jack, bakit mo to ginagawa? Wala siyang ginagawang masama sa'yo. Ginagawa ko to para sa lahat. Hindi ka dapat nagpapasilaw sa mga nilalang na yan. Hindi mo alam ang kapalit. Ngunit hindi pinansin ni Carding ang mga salita ni Jack. Ang mahalaga sa kanya ay ang kalagayan ni Menusa. Menusa, magpakatatag ka. Hindi kita pababayaan. Bulong ni Carding habang hinahaplos ang buhok ng Serena. Sa puntong yun, dumating si Binoy na sakay din ng kanyang bangka. Narinig niya ang mga sigawan at dali-daling lumapit. Carding, anong nangyayari dito? Nagpupumigla si Carding habang nagsasalita. Si Jack, inatake si Menusa. Tignan mo ang ginawa niya. Tignan mo. Napatingin si Binoy kay Jack na hawak pa ang bote. Jack, ano bang pinaggagawa mo? Hindi mo alam ang pinapasukan mo. Binoy, bulag ka lang sa katotohanan. Hindi mo ba nakikita? Nilalang siya ng dagat. Hindi siya nababagay sa mundo natin. Habang nagtatalo sila, si Menusa ay humihinga ng malalim at mahina at nakapikit na tila natutulog. Yumakap siya kay Carding at mahina ang boses na bumigkas. Carding, hindi ako makakabalik sa ilalim ng dagat. Ang pulbos na yon ay pumipigil sa akin. Kailangan kong makapagpahinga. Huwag kang magsasalita ng ganyan, Menusa. Gagawan natin ng paraan. Nagpasya si Binoy na tumulong. Dalhin natin siya sa pangpang, Carding. Hindi siya ligtas dito kung magpapatuloy si Jack sa mga ginagawa niya. Baka mapahamak tayong lahat. Hindi maaari. Kapag dinala niyo ang nilalang na yan sa pampang, lahat tayo ay malalagay sa panganib. Itinulak ni Binoy ang kanyang bangka palapit kay Carding. Huwag kang makialam, Jack. Hindi ikaw ang dapat magpasya sa kapalaran nila. Ngunit bago pa makalapit si Binoy, biglang kumulog at kumidlat sa kalangitan. Ang dagat ay tila nangalit at ang mga alon ay lumakas. Parang may pwersang kumikilos mula sa kailaliman. Si Carding ay mas lalong kumapit kay Menusa. Hindi kita iiwan, Menusa, kahit ano pang mangyari. Sa ilalim ng malakas na kulog at alon, narinig nila ang isang tila tinig mula sa kailaliman ng dagat. Isang malakas at malamig na tinig na bumubulong. Menusa, bumalik ka. Napalunok si Binoy at kinilabutan. Ano yun, Carding? Sinong tumatawag? Napakapit si Menusa kay Carding at nanginginig. Ang mga kasama ko, mga nilalang mula sa ilalim ng dagat, hinahanap nila ako. Napatitig si Carding sa kanya. Kung ganoon, kailangan kitang protektahan, Menusa. Hindi ka nila kukunin. Samantala si Jack ay biglang napatigil kahit siya natigilan sa kakaibang boses na nagmumula sa kailaliman.
Lumakas ang alon at tila nagbabanta ang dagat ng kapahamakan. Ang mga bituin na kanina'y malinaw sa langit ay natakpan ng maiitim na ulap. Hawak-hawak ni Karding si Menusa na halos mawalan ng malaya. Si Binoy ay pilit na inilalapit ang kanyang bangka upang matulungan ang kaibigan. Samantalang si Jack ay natigilan at napasandal sa kanyang bangka. Hawak pa rin ang bote na wala ng laman. Muling dumagundong ang tinig mula sa kailaliman ng dagat. Menusa, bumalik ka. Hindi ka nararapat sa mundo ng tao. Nanginig si Menusa habang mahina ang tinig. Karding, sila ang mga bantay ng dagat. Ayaw nila ako manatili dito. Hinaplos ni Karding ang pisngi ng sirena. Hindi kita ibibigay kahit kanino, Menusa. Huwag ka matatakot. Narito ako. Sumigaw si Binoy mula sa kanyang bangka. Karding, kailangan natin makabalik sa pampang bago lumala ang dagat. Sumusugod ang mga alon. Delikado. Ngunit bago pa sila makasagwan, mula sa ilalim ng tubig ay unti-unting lumitaw ang tatlong nilalang na kagaya ni Menusa. Ngunit mas nakakatakot ang anyo. Ang kanilang mga mata ay kumikislap na parang mga ilaw sa ilalim ng dagat. At ang kanilang tinig ay sabay-sabay na nag-uusala. Ibalik mo sa amin si Menusa. Siya ay pag-aari ng aming kaharian. Mariing niyakap ni Karding ang sirena. Hindi. Mahal ko siya. Wala kayong karapatang kunin siya. Ngumiti ng malamig ang mga nilalang na iyon. Isang tao na naman ang nabulag sa pag-ibig. Hindi mo alam ang kapalit ng kanyang pananatili dito. Wika ng isang nilalang. Sumabat si Jack na ngayon muling nagkaroon ng lakas ng loob. Narinig niyo ba? Kahit sila mismo nagsasabing delikado, hindi dapat manatili dito ang sirenang yan. Tumahimik ka, Jack. Ikaw ang may kagagawa ng lahat ng to. Kung hindi mo siya sinaktan, hindi hahantong sa ganito. Singhal ni Binoy. Nagpatuloy ang tatlong nilalang sa paglapit. Lalong lumalakas ang hampas ng alon at ang bangka ni Karding ay halos tumaob na. Mabilis na kumapit si Binoy sa gilid ng bangka upang hindi siya matangay ng dagat. Karding, kung ipipilit mong manatili ako dito, baka ikaw ang madamay. Ang mga bantay ay hindi titigil hanggat hindi nila ako na ibabalik. Umiling si Karding. Menusa, hindi ako susuko. Kahit sino pang humadlang, pipiliin kita. Tumawa ng malamig ang isa sa mga sirena. Kung ganoon, subukin mo ang galit ng dagat. Sa isang iglap, biglang umangat ang malakas na alon at bumalibag sa bangka ni Jack. Napatili siya at muntik nang mahulog. Agad niyang ikinapit ang gilid ng kanyang bangka habang nagmamakaawa. Wag niyo akong idamay. Wala akong kasalanan, sabi ni Jack. Ikaw ang unang nagtangkang saktan si Menusa. Kung hindi dahil sa'yo, hindi lalabas sa mga nilalang na ito. Patuloy na kinakalagkad ng mga alon ang bangka ni Jack papalayo. Napapasigaw siya. Tulong! Karding, Binoy! Tulungan niyo ako! Ngunit walang makakilos dahil abala si Karding sa pagyakap kay Menusa na halos mawalan ng ulirat. Dahan-dahan niyang inilapit ang mukha nito at bumulong. Menusa, lumabang ka. Hindi ako susuko para sa'yo. Sa kabila ng lakas ng alon, may biglang liwanag na sumilay mula sa dibdib ni Menusa. Ang kanyang buhok ay kumislap ng mas maliwanag kaysa sa dati at ang kanyang katawan ay unti-unting nagkaroon ng lakas. Napatingin ng tatlong nilalang na galing sa dagat. Tila na bahala. imposible. Paano siya nagkaroon ng ganoong lakas? Bulong ng isa sa mga sirena. Napatingin si Menusa kay Karding. Ang kanyang mata ay puno ng luha ngunit may ningning. Karding, ang iyong pagmamahal ang nagbigay sa akin ng lakas. Ngunit kailangan kong pumili. Mananatili dito o bumalik sa aking mundo. Hinawakan ni Karding ang kanyang kamay. Piliin mo ko, Menusa. Huwag mo kong iwan. Muling umungol ang tatlong nilalang. Wala kang karapatang pumili, Menusa. Ang iyong kapalaran ay nakatali sa ilalim ng dagat. Ngunit bago sila makalapit, isang malakas na liwanag ang kumawala mula sa katawan ni Menusa. Napatras ang tatlong nilalang
at sumisid pabalik sa kailaliman ng dagat. Ang dagat ay biglang kumalma at ang mga ulap sa langit ay unti-unting naglaho. Humihingal si Carding, hawak pa rin si Menusa. Ligtas na tayo. Ngunit nakatitig si Binoy sa dagat. Samantala, si Jack ay nakaligtas din, nanginginig habang kumakapit sa kanyang bangka. Halos hindi siya makapagsalita sa sobrang takot. Tahimik ang paligid. Ang malamlam na tinig ni Menusa ay nagpaalala kay Carding. Hindi tayo ligtas hanggat hindi ako nakakapagpasya. Mahal kita, Carding. Ngunit baka ikaw ang kapalit ng aking kalayaan. Mahigpit ang pagkakayakap ni Carding sa kanya. Kung ganon, hayaan mo kung ako magpasya. Huwag kang alis sa tabi ko. Ngunit nananatili ang pangamba sa puso ni Binoy. Matapos kumalma ang dagat, nagpasya si Binoy na hilahin palapit ang kanyang bangka. Sa kinaroroonan ni Carding at Menusa, kitang-kita niya ang pagod sa mukha ng kanyang kaibigan. Si Menusa na may nakahilig sa dibdib ni Carding. Humihinga ngunit tila mahina pa rin ang katawan. Carding, hindi tayo pwedeng manatili dito. Kailangan natin siyang mailigtas. Baka bumalik ang mga 3 nilalang na yun. Tumango si Carding at dahan-dahang itinagilid ang bangka upang maisalpak ng maayos si Menusa. Si Jack naman na nanginginig at halos mabuwal sa takot ay nagsimula ring maglayag papalapit. Hindi ko akalaing totoong lahat ng to. Bulong ni Jack. Pasensya ka na, Carding. Hindi ko alam ang pinasok ko. Dagdag pa niya. Mahigpit ang tingin ni Binoy kay Jack. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana nangyarin lahat ng to. Mabuti na lang at hindi tuluyang nakuha si Menusa. Hindi sumagot si Jack, bagkus ay yumuko lamang. Nang makarating sila sa pangpang, agad nilang dinala si Menusa sa isang maliit na kubo malapit sa dalampasigan na pagmamay-ari ng tiyuhin ni Binoy. Doon nila siya hiniga sa banig at tinakpan ng kumot upang makapagpahinga. Tahimik na nakaupo si Carding sa gilid ng banig, hawak ang kamay ni Menusa. Pinagmamasdan niya ang maamong mukha nito habang natutulog. Ang bawat paghinga ay tila musika sa kanyang pandinig. Binoy, anong gagawin natin? Hindi ko alam. Hindi ko kaya mawawala si Menusa sa akin. Paano kung bumalik ang mga bantay ng dagat? Umupo si Binoy sa tabi niya. Kailangan natin humingi ng tulong. Hindi sapat ang lakas mo para ipaglaban siya. May mga bagay na hindi natin kayang labanan ng tayo lamang. Nag-angat ng ulo si Carding. Kanino tayo hingi ng tulong? Sa kabilang baryo, may isang matandang ermitanyo. Kilala siya bilang nakakaalam ng mga lihim tungkol sa dagat at mga nilalang na naninirahan doon. Siya lang ang makakapagpayo sa atin. Nagpaalam si Binoy na puntahan ng ermitanyo kinabukasan. Ngunit bago pa siya makaalis ng kubo, nagising si Menusa. Mahina ang kanyang tinig, ngunit malinaw ang mga salita. Carding, Binoy, huwag na kayong mag-aksaya ng oras. Walang makakatulong sa atin. Ang tanging makakapigil sa mga bantay ay ang sumpa na itinatag sa pagitan ng tao at sirena. Kapag pinili ko ang iyong mundo, Carding, may kapalit yun. Hinawakan ni Carding ang kamay ng sirena. Ano mang kapalit, Menusa, tatanggapin ko. Hindi ganun kadali. Kapag pinili ko manatili dito, mawawala ang aking kapangyarihan at hindi na ako muling makakabalik sa dagat. Ngunit higit pa roon, ang dagat ay maghihiganti. Hindi lamang ako ang kanilang kukunin, pati ikaw, Carding, ay magiging bahagi ng sumpa. Napatingin si Binoy kay Carding. Narinig mo yun? Hindi ito basta-basta. Kung pipiliin mo siyang manatili, baka kapahama ka ng idudulot nito. Ngunit hindi nagpatinag si Carding. Hindi ko hayaang mawala siya. Kung yun ang kapalit, tatanggapin ko. Napatitig si Menusa sa mga mata ni Carding. May luha sa kanyang mga pisngi. Bakit ganoon kalalim ang iyong pag-ibig sa akin? Ako'y nilalang ng dagat, hindi tao. Hindi ba dapat magiging mas madali kung kalimutan mo na lang ako? Dahil ikaw ang laman ng puso ko. Hindi ako makakatulog. Hindi ako makakahinga nang wala ka sa tabi ko. Mas pipiliin kong malagay sa kapahamakan kaysa sa mabuhay ng hindi ka kasama. Napaluha si Binoy sa kanilang usapan. Carding, sana tama ang pasya mo.
Habang sila'y nag-uusap, si Jack ay tahimik lamang sa isang sulok. Nakayuko at nagtatago sa kanyang muka. Ngunit sa loob niya, may binabalak na naman siya. Hindi siya makatulog sa ideya na pinili ni Carding ang sirena kaysa sa kanyang sariling kapakanan bilang tao. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Binoy at si Carding ay nakabantay kay Menusa, palihim na lumabas si Jack ng kubo. Tumungo siya sa baryo upang muling kausapin ang matandang albularyo. Gusto kong tuluyang mawala ang sirena na yon. Turuan mo ko ng paraan. Ngumisi ang albularyo. Kung iyan ang nais mo, may isang orasyon na kayang magtaboy sa sirena, pabalik sa kanyang kaharian. Ngunit mag-iingat ka, kapag ginamit mo ito ng mali, baka ikaw mismo ang kainin ng dagat. Tinanggap ni Jack ang papel na may nakasulat na orasyon at bumalik sa kubo. Samantalang si Carding ay nananatiling gising na magdamag. Pinagmamasdan niya ang mukha ni Menusa na tila hiwagang hindi niya kayang pakawalan. Sa kanyang puso, buo na ang kanyang desisyon. Hindi niya hayaang mawala si Menusa anuman ang mangyari. Ngunit hindi niya alam na sa dilim ng paligid, si Jack ay may hawak ng bagong lihim na maaaring magbago sa kapalaran nilang lahat. Madaling araw pa lamang ay nagising na si Carding. Hindi siya halos nakatulog sa magdamag dahil sa pag-aalala kay Menusa. Tahimik ang paligid at tanging huni ng kuliglig ang maririnig mula sa labas ng kubo. Nakahiga pa rin si Menusa sa banig. Mahimbing ang tulog, ngunit halatang mahina ang katawan. Dahan-dahan siyang lumabas ng kubo upang huminga ng sariwang hangin. Doon niya nadatnan si Binoy na nakaupo sa tabi ng maliit na apoy. Carding, hindi ako mapalagay. Ang mga nilalang na nakita natin sa dagat, alam kong babalik sila. Hindi tayo pwedeng magpabaya. Napabuntong hininga si Carding. Alam ko, Binoy. Ngunit hindi ko alam kung paano ko sila harapin. Ang alam ko lang, hindi ko kayang iwan si Menusa. Sandaling natahimik si Binoy bago muling nagsalita. Kailangan natin maghanda. Baka may paraan para maprotektahan si Menusa at ikaw. Hindi ko ayaw mapahamak ka. Nagkatinginan sila at pareho nilang alam na hindi magiging madali ang mga susunod na araw. Samantala sa kabilang dako ng baryo, si Jack ay nakaupo sa loob ng kanyang kubo. Hawak-hawak niya ang papel na ibinigay ng albularyo na nakasulat ang orasyon na maaari raw magtaboy kay Menusa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang mga salita. Kapag ginamit ko to, mawawala na siya sa buhay ni Carding. Babalik ang lahat sa dati. Ako ang magiging pinakaswerteng mangingisda sa baryo. Ngunit sa kabila ng kanyang kagustuhan, may takot ding mabuo sa kanyang dibdib. Naalala niya ang babala ng albularyo. Kapag mali ang paggamit niya, siya mismo ang maaaring lamunin ng dagat. Kinabukasan, nagising si Menusa. Pinipilit niyang bumangon at ngumiti kay Carding na nakabantay sa kanyang tabi. Carding, pasensya ka na kung ako ang naging dahilan ng lahat ng kaguluhan. Huwag kang magsalita ng ganyan. Wala kang kasalanan, Menusa. Kung ano man ang mangyari, pipiliin pa rin kita. Pumasok si Binoy na may dalang tubig at pagkain. Menusa, kailangan mong kumain para lumakas ka. Hindi natin alam kung kailan babalik ang mga bantay ng dagat. Mahina ang tinig ni Menusa habang sumasalo ng tubig. Hindi ko alam kung gaano pa ako makakayanan. Ngunit salamat sa inyong pag-aaruga. Lumipas ang mga oras at bahagyang lumakas ang katawan ni Menusa. Nagagawa niya ng tumayo at humakbang kahit mahina. Kaya niya rin magpalit ng paa at buntot ng sirena anumang oras. Ngunit hindi nawala ang takot sa kanyang mga mata. Alam niyang hindi siya lubos na ligtas. Sa labas ng kubo, si Jack ay palihim na nagmamasid. Pinagmamasdan niya ang galaw ng tatlo. Sa kanyang isipan, dumadagundong ang inggit at puot. Hindi siya napapagay rito. Kailangan na siya mawala bago pa kami madami lahat. Bulong ni Jack. Gabi nang muli siyang bumalik sa dalampasigan, dala ang papel ng orasyon. Tumayo siya sa buhanginan, nakatingin sa direksyon ng kubo kung saan naroon si Carding at Menusa. Sinimulan niyang bigkasin ang mga salita mula sa papel. Habang inuusal niya ang orasyon,
Biglang lumakas ang hangin at nag-ugat ang mga alon sa dagat. Ang mga puno sa paligid ay umuugong at ang mga ibon ay nagliliparan. Sa loob ng kubo, biglang nagising si Menusa. Karding, may kakaibang pwersa nararamdaman ko. May nagtatanggang magtaboy sa akin. Agad na tumayo si Karding at lumabas ng kubo. Doon niya nakita si Jack na nakatayo sa dalampasigan. Nakataas ang kamay at paulit-ulit na binibigkas ang orasyon. Jack, tigilan mo yan! Ano bang ginagawa mo? Ngunit hindi siya pinakinggan ni Jack. Lalong tumitindi ang kanyang tinig at mas bumilis ang pagbigkas sa orasyon. Biglang bumagsak si Menusa sa lupa. Halos mawalan ng malay. Agad siyang sinalo ni Binoy at dinala sa loob ng kubo. Karding, hindi niya kakayanin to. Kailangan mo pigilan si Jack. Pabilis na tumakbo si Karding patungo kay Jack at inagaw ang papel mula sa kanyang kamay. Ngunit bago niya ito magawa, biglang nagliwanag ang dagat mula sa kailaliman at may sumulpot na dambuhalang nilalang na tila halimaw na sirena. Mas malaki at mas mabangis kaysa kay Menusa. Napatras si Jack, natigilan at nanginig. Ano ito? Hindi ito ang gusto kong mangyari. Ngumiti ang halimaw. Ang boses nito'y nangangalit. Tinawag mo ako. Ngayon ikaw ang sisingilin ng dagat. Napasigaw si Jack sa takot habang ang alon ay biglang umangat at tinangay siya papalapit sa dagat. Pilit siyang kumakapit sa buhanginan ngunit walang silbi. Karding, tulong! Tulungan mo ko! Sigaw ni Jack habang hinahabol ng nangangalit na dagat. Ngunit si Karding ay napako sa kanyang kinatatayuan. Hawak pa rin ang papel ng orasyon. Nagtatalo ang kanyang damdamin. Ililigtas ba niya si Jack na siyang dahilan ng lahat ng gulo o pababayaang siya ang magdusa sa kasalanan nito? Sa loob ng kubo, si Binoy ay nag-aalala kay Menusa na nangihina. Karding, kailangan mo mapasya. Baka kapwa tayong lamon ng dagat. Sa harap ng nangangalit na dagat ay natigilan si Karding. Nasa kanyang kamay pa rin ang papel ng orasyon na ginamit ni Jack at ilang hakbang na lamang mula sa kanya ay si Jack na pilit na kumakawala sa pwersang humihila sa kanya papasok sa malakas na alon. Karding, tulungan mo ko! Sigaw ni Jack, nanginginig ang tinig habang ang mga daliri ay kumakapit sa buhanginan. Ngunit sa kabila ng sigaw na iyon, naalala ni Karding ang ginawa ni Jack kay Menusa. Ang orasyon na iyon ang halos kumitil sa kanyang buhay at kung hindi sila maagap ni Binoy, baka hindi na nakahinga pa si Menusa. Huli niyang nilingon ang kubo. Nandoon si Binoy, nakasalo kay Menusa na halos mawala ng malay. Kita sa mukha ni Binoy ang pagkataranta at takot. Karding, bilisan mo. Kailangan ka ni Menusa. Sigaw ni Binoy mula sa loob. Sa gitna ng lahat, biglang lumakas ang alon. Mula sa kailaliman ng dagat ay muling sumulpot ang dambuhalang nilalang na sirena. Ang mga mata nito'y kumikislap na parang apoy sa dilim ng gabi. Lumapit ito kay Jack na halos lamunin ng takot. Ikaw ang tumawag tao. Ikaw ang aking alay. Malalim at nakabibinging tinig ng nilalang. Hindi akong para sa'yo. Hindi ako! Sigaw ni Jack habang pilit na kumakawala. Napasigaw si Karding. Tama na. Huwag niyo siya lamunin. Ako na lang ang kunin ninyo. Sandaling natahimik ang dagat. Tumigil ang nilalang sa paglapit kay Jack. At itinapat ang matalim nitong tingin kay Karding. Handa ka bang ialay ang sarili mo kapalit ng kanyang buhay? Nanginginig si Karding ngunit tumatag ang kanyang loob. Oo, basta huwag niyo nang galawin si Menusa at ang kaibigan ko. Nagulat si Binoy sa narinig. Karding, huwag. Hindi ito ang solusyon. Sigaw niya mula sa loob ng kubo. Ngunit si Karding ay matatag, nakatitig sa dambuhalang nilalang. Kung yan ang nais mo tao, handa kong tanggapin. Sagot ng nilalang habang tinataas ang kanyang kamay. Biglang umangat ang dagat. Bumuo ng isang dambuhalang alon na tila sasagpangin si Karding. Ngunit bago patuluying lamunin si Karding, biglang lumabas ng kubo si Menusa. Halos gumapang na sa kahinaan ngunit may apoy sa kanyang mga mata.
Huwag siyang gagalawin. Ako ang tunay na alay, hindi siya. Sigaw ni Menusa. Halos mapatid ang kanyang tinig. Napalingon si Carding. Menusa, wag. Babalik ka na lang sa kanila. Kung ganoon, hindi ko yun matatanggap. Ngumiti si Menusa bagamat mahina. Carding, mahal. Mahal kita. Pero kung ako ang magliligtas sa'yo, gagawin ko. Hindi ko hayaan na ikaw ang mawala. Nagpatianod siya sa alon at bago pa man siya makalapit sa dambuhalang nilalang, biglang may kumislap na liwanag mula sa kalangitan. Parang kidlat na tumama sa gitna ng dagat. Umungulang halimaw at umatras, tila nasugatan ng liwanag. Sa tabi ng buhanginan ay lumitaw si Mang Ilyo, ang matandang ermitanyo ng baryo. Nakaalalay sa kanya ang kanyang baston na may nakaukit na mga sinaunang palamuti. Tama na. Hindi ninyo maaaring angkinin ang batang ito. Hindi siya ang sa inyo. Mariing sigaw ni Mang Ilyo. Nangalit ang dambuhalang Serena. Matandang mangkukulam, hindi mo kami mapipigilan. Siya ay anak ng dagat at dapat bumalik sa amin. Hindi nyo sa pag-aari. Sagot ni Mang Ilyo. Sabay itinaas ang baston. Mula dito ay lumabas ang nakakasilaw na liwanag na muling tumama sa dagat. Napatras ang dambuhalang nilalang at nangingit-ngit sa galit. Hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Babalikan namin siya. Babalikan namin kayong lahat. Wika ng dambuhalang nilalang. At sa isang iglap, lumubog ito muli sa kailaliman ng dagat. Unti-unting humupa ang malakas na alon at ang paligid ay muling natahimik. Napaupo si Carding sa buhanginan, hawak ang noo na hingal. Si Jack ay nakaligtas sa nanginginig at hindi makatingin kanino man. Si Binoy ay lumabas ng kubo at agad na niyakap si Menusa na halos mawalan ng malaya. Lumapit si Mang Ilyo sa kanila. Kayo nasa malaking panganib. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha si Menusa. Kailangan nating maghanda. Napatingin si Carding sa matanda. Mang Ilyo, anong dapat namin gawin? Kailangan nating alamin ang pinagmula ni Menusa. Doon lamang natin malalaman ang paraan upang mailigtas siya sa sumpa ng dagat. Muling nagkatinginan sina Carding at Binoy at Menusa. Alam nilang mahaba pa ang laban na kanilang haharapin. Narinig ni Carding ang malalim na buntong hininga ni Mang Ilyo habang nakatitig ito sa papalubog na buwan. Nakaalalay pa rin si Binoy kay Menusa na nanginginig sa lamig. Samantala si Jack ay nananatiling tahimik. Nakayuko at hindi makatingin kanino man. Mga bata, ang sumpa na bumabalot kay Menusa ay hindi basta-basta. Siya ay anak ng dugo ng dagat at ng lupa. Kaya hindi siya lubos na tao at hindi rin ganap na nilalang ng karagatan. Ang kanyang ama ay isang karaniwang mangingisda, ngunit ang kanyang ina, siya ay isang diwata ng dagat na may dugong sirena. Nagulat si Carding. Diwata ng dagat? Kaya pala kakaiba siya. Kaya pala hinahabol siya ng mga halimaw na yon. Tumango si Mang Ilyo. Ang mga nilalang na iyon ay tagapagbantay ng dagat. Tinadhana nilang ibalik si Menusa upang maging kabahagi ng kanilang hukbo. Ngunit dahil sa dugo ng kanyang ama, siya'y mas piniling mabuhay sa lupa. Ito ang dahilan kung bakit sila galit at pilit siyang kinukuha. Hindi kami papayag na makuha nila siya kahit anong mangyari paglalaban namin siya. Lumapit si Carding at hinawakan ang kamay ni Menusa. Tama si Binoy. Hindi ka namin iiwan, Menusa. Kahit anong panganib, haharapin namin. Salamat sa inyo, pero natatakot ako. Baka isang araw, hindi ko na mapigilan ang tawag ng dagat. Baka mapilitan akong bumalik. Ipinatong ni Mang Ilyo ang kanyang kamay sa balikat ni Menusa. May paraan upang putulin ang kanilang kapangyarihan sa iyo. Ngunit hindi ito madali. Kailangan nating hanapin ang bato ng alon. Isang banal na bato na itinago sa pinakaloob ng yungib sa kabilang baybayin. Kapag nahawakan mo yon, mawawala ang sumpa at hindi ka na nila magagapi. Napatitig si Carding kay Mang Ilyo. Kailangan natin simulan ang paglalakbay ngayon. Ngayon bago sila bumalik. Sagot ng matanda. Agad na naghanda ang lahat.
Si Binoy ay kumuha ng ilang lampara at lubid. Si Karding naman ay naghanda ng mga sibat at itak na kanilang dadalhin habang si Menusa ay inaalalayan ni Jack upang makalakad. Tahimik silang naglalakad patungo sa kabilang baybayin. Ang daan ay masukal, puno ng tinik at mga ugat ng puno. Ngunit hindi sila tumigil. Sa bawat hakbang ay naririnig nila ang pag-ugong ng dagat na tila sumusunod sa kanila. Pagdating nila sa bungad ng Yungib, sinalubong sila ng malamig na hangin. Nakasulat sa pader ng bato ang mga sinaunang ukit na hindi maunawaan ng iba, ngunit malinaw kay Mang Ilyo. Ito ang lugar, ngunit mag-iingat kayo. Hindi basta-basta makukuha ang bato ng alon. May mga nilalang na nagbabantay rito. Pumasok sila sa loob ng Yungib. Madilim at mabaho ang paligid. At ang mga patak ng tubig mula sa kisame ay tila musika ng panganib. Biglang may gumalaw sa dilim. Umalingaw-ngaw ang malalim na ungol. At mula sa likod ng mga bato ay lumabas ang 3 dampuhalang nilalang na parang pinagsamang tao at isda. Ang kanilang mga balat ay kumikislap sa liwanag ng lampara at ang kanilang mga mata ay kumikinang sa galit. "Handa na kayo!" sigaw ni Karding habang hinuhugot ang kanyang sibat. Sumugod ang mga halimaw. Nagtulungan sina Karding at Binoy sa pakikipaglaban. Si Jack, bagamat takot, ay napilitan ding umawak ng itak at ipinagtanggol ang sarili. Si Menusa naman ay kumakapit kay Mang Ilyo, nanginginig ngunit nananalig. Matagal ang kanilang labanan, dugo at pawis ang kapalit. Isa-isang bumagsak ang mga halimaw sa lakas ng kanilang pagtutulungan. Hanggang sa wakas ay narating nila ang pinakaloob ng Yungib. Doon sa ibabaw ng isang altar na yari sa puting bato, nakapwesto ang bato ng alon. Kumikinang ito na tila gawa sa purong liwanag ng buwan at dagat. Lumapit si Menusa. Nanginginig ang kanyang kamay. Ito ba? Ito ba ang magliligtas sa akin? Oo anak, hawakan mo at putulin ang gapos ng dagat sa iyong dugo. Dahan-dahang hinawakan ni Menusa ang bato. Sa sandaling yon, lumiwanag ang buong Yungib. Ang dagat sa labas ay biglang tumahimik at ang hangin ay tila nagbigay ng galang. Umiyak si Menusa, ngunit iyon ang luha ng kaginhawaan. Nawala na. Nawala ang bigat sa dibdib ko. Parang wala nang humihila sa akin pabalik sa dagat. Ngumiti si Mang Ilyo. Tapos na ang sumpa. Malaya ka na, Menusa. Hindi ka na nila magagapi pa. Nagyakap sina Karding at Menusa. Maging si Jack ay lumapit at yumuko. "Patawad sa lahat ng nagawa ko. Sana mapatawad niyo ako," sabi ni Jack. Tahimik si Karding ngunit hinawakan ang balikat ni Jack. "Hindi madaling kalimutan, pero sisikapin kong patawarin ka. Ang mahalaga, ligtas na si Menusa." Mula sa bungad ng Yungib ay sumilip ang liwanag ng araw. Tumigil sila at nagtanaw. Dama ang init ng bagong umaga. "Panibagong simula?" sabi ni Binoy. Oo, panibagong simula. At sana wala nang hahadlang sa akin. Sa amin ni Karding. Muling tumawa si Mang Ilyo. Tandaan ninyo, ang tunay na lakas ay ang pagkakaisa at pagmamahalan. Iyan ang susi laban sa anumang nilalang ng dilim. At mula noon sa kanilang baryo ay nanumbalik ang kapayapaan. Ang dagat ay hindi na muling nag-abala. At si Menusa ay nakapamuhay bilang karaniwang tao, malaya at ligtas. Si Karding at Binoy ay naging bantay ng kanilang lugar. Si Jack ay natutong magpakumbaba at magbago. At si Mang Ilyo ay nananatiling gabay na handang umalalay sa anumang oras ng pangangailangan. At kalaunan, nagkaroon ng anak sina Menusa at Karding. Namuhay silang masaya, masagana at puno ng pagmamahalan. Sa huli, ang kanilang kwento ay nananatiling paalala na kahit sa harap ng pinakamalakas na nilalang at sumpa, ang tapang ng pagkakaibigan at pagmamahalan ay siyang pinakamabisang sandata. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli.